Si Senate President Chis Escudero, mga kababayan, nag-submit na ng proposed proceedings timeline para sa impeachment trial po ni Sara Duterte. Na-pressure na siguro si na-pressure ng masyado si Chis Escudero. Ayaw tantanan ng mga critics mula mga kababayan sa iba-ibang sektor, pati sa Kongreso, yung mga House Prosecutors, binabanata na po si Chis Escudero. O ngayon, para hindi naman po magmukhang parang tinutulugan lang niya, palabas na ng timeline, proceeding sa timeline. Pero yung proposal, mga kababayan, ni Coco Pimentel na mag-caucus, parang hindi man yun na mangyayari. Imimit niya lang niya bukas si Coco Pimentel. Sila lang siguro muna. Kasi sabi mga kababayan ni Chis Escudero, yung mga senador, unavailable po. Yung iba nasa abroad. Nagbakasyon na po. Kaya nga po, mga kababayan, agad-agad yung motion to adjourn. But anyway, dahil ayaw tantanan si Chis Escudero ng mga critics, ito na ngayon. Sabi dito sa balita ng abogado.com.ph, Chis proposes impeachment proceedings timeline. Targets July 30 for start of trial. Ganon pa rin. So sabi dito po sa balita, Senate President Francis Escudero outlined a proposed timeline for the impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte in a letter to his colleagues, where he also explained his position on when the Senate can take action on the case. Escudero has taken the stance that the Senate cannot take action on the case while it is on recess, and that it can only convene as an impeachment court with session resumes in June. Ang resumption po ng session nila, June 2, hirap mga kababayan talagang mag-convene on recess kasi nakalakwat na yung mga senador. Tama yung sinabi natin. Yung iba siguro, siyempre, recess adya, naka-schedule na po yung mga bakasyon nila. Karamihan siguro nasa ibang bansa, nabook na yung hotel at yung mga kung saan yung mga pupunta nila. Yan ya, Mr. Maravillas. Mas importante pa yan sa kanilang mandato. Kahit gustuin po niya, no? Kahit gustuin ni Chis Escudero, hirap po yung proposal nga po na mag-caucus. Nag-propose si Coco Pimentel. Malabo na mangyari. Kaya bukas, imimit na lang niya si Coco Pimentel. Sila muna mag-usap, mga kababayan. Iyang proposal ni Coco Pimentel po, all senators caucus, 23 na mga senador. Malabo na po. Nakabakasyon yung iba sa mga senador. Mas inuna yung paglakwatsa kaysa sa kanilang mandato. Pero sa akin po, sabi ko nga po mga kababayan, okay na to. Kasi sa present setup ng mga senador, hindi tayo nakakasiguro na makukonvict si Sara Duterte. Kasi marami siya pang mga kaalyado. Kailangan mo na manalo yung mga kandidato po kapag kasenador na sisiguraduhin hindi ma-acquit si Sara Duterte. Sabi nga ng mga iba, ng mga political experts, at I think tama din po sila. Ang magandang niyan, kasi itong mga nasa alyansa, hindi lahat sigurado. Naglalaro po eh. May mga nagsasabi, iboboto nila yung mga wala sa alyansa, pero siguradong iko-convict si Sara. Malamang yun ang mangyari, mga kababayan. Kaya ang maganda, kung itong ating mga kandidato sa alyansa, pumosisyon na kayo ng maayos. Unsolicited advice. I-base naman po sa survey, 18% na lang po ang pumapabor sa mga Duterte. 36% pro Marcos. Kasi pag nalata kayo na naglalaro kayo at posible ninyong i-acquit si Sara Duterte, kahit nandyan kayo sa alyansa, malamang sa malamang idyadyang kayo ng ating mga mamamayang Filipino mismo sa inis nila, mga kababayan, kay Sara Duterte. Tama ba? So sabi dito, in his proposed timeline, Escudero said the Senate will resume session on June 2 and this is when the articles of impeachment
against Duterte will be presented. He also expects the Senate to approve the revised rules for the impeachment trial the same day. Yan po yung sinubmit na proposal ni Chis Escudero. Ayan June 2, 2025 resumption of session, presentation of the articles of impeachment by the prosecutors, and approval of the revised rules of procedures of impeachment trials. 3 p.m. May oras na po. Then, June 3, convening of the impeachment court and oath-taking of incumbent senators. 9 o'clock yung senator judges, 9 o'clock in the morning ang schedule. June 4, issuance of summons. June 14 to 24, reception of pleadings. June 24 to 25, pre-trial. July 28, 2025, inaugural session of the Senate of the 20th Congress. So bago na po ito. 10 o'clock in the morning, joint session of Congress to hear the State of the Nation address of the President. So tatawid mga bago ng senador, dito po sisiguraduhin natin na mga mamamayang Filipino na matatalo po yung mga pro-China. Yung mga kaalyado na pro-China, kailangang matalo. Para sigurado po, simulan na natin mga kababayan sa inyong mga Facebook accounts, i-kampanya na never natin iboboto ang pro-China at pro-Acquittal para masiguro po ang conviction. Si Digong po, yung kanyang mga kandidato, doon sa indignation rally, mismong sinabi niya, ikinakampanya ko niya ang aking mga senador. Hindi senador para sa bansang Pilipinas, kundi senador niya. Para niya maligtas si Sara. So yun ang ganyang kampanya mga kababayan. So kailangan may counter campaign po tayo. Tama? July 29, oath taking of the newly elected senator judges before the Senate sitting as an impeachment court, 9 o'clock in the morning. Plenary session of the Senate, 3 p.m. So isusunod agad yung plenary session. Then July 30, doon ang simula ng trial from 9 a.m. to 2 p.m. So sasabi dyan, the Senate hopes to adhere to the foregoing schedule and considering that both the prosecution and defense will have ample time to prepare for the proceedings, will not tolerate any dilatory motion or pleading. So it is just a matter of time mga kababayan before na ang verdict. Nagsabi in 3 months, yan ang unang sinabi po ni Chis Escudero kahapon, by October 2025, may verdict na po. Ibig sabihin yan, pag na-convict si Sara Duterte, by October 2025, may bago na tayong Vice Presidente appointed by President Bongbong Marcos. Pwedeng one of among the senators or isang congressman. Basta po, 40 years above. Pero, hindi nakasama po si Chis Escudero kasi nagsabi na po si Chis Escudero hindi siya interesado. Kasi sabi niya, hindi maganda niya sa panlasa. For delikadesa, hindi niya tatanggapin kung halimbawa i-offer sa kanya ng ating Pangulong Bongbong ang pagiging Vice Presidente. Kaya sabi dito ni Melchor Vergara, isa sa mga Marcos supporters, this turns the Senate elections elections campaign into choosing between conviction or acquittal. In this scenario I will vote 5 of the admin candidates and the rest will be the progressive militant ones whom I'm sure will convict the bitch. Hindi ko yun statement mga kababayan na pananalita kay Melchor Vergara, isang Marcos supporter. Pero may punto, mga kababayan, logical. Tama ba? Kaya yung mga nasa alyansa ng Bagong Pilipinas, mag-isip-isip kayo. Kasi pag na-perceive ng mga Marcos supporters supporter po yun, na kumikiling kayo sa mga Duterte, malamang sa malamang ang verdict
mauna po sa inyo ang conviction. Tama ba? Kayo ang unang matatanggal. May panahon pa man para magbago kayo. Between now, saka sa last day ng kampanya. Sa May 10, ang last day ng kampanya. Tama ba? At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.